Okay, so let's have a word of prayer. Ama namin na nasa langit, maraming pong salamat muli sa gabing ito sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon na mag-aral ng iyong salita. Hinihiling po namin ang paggabay ng banal na Espiritu. Bigyan po kami ng pangunawa pang aming hinihiling, anak sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so tonight, actually ito yung last dun sa lesson outline na pinafollow natin. Yung New Covenant Ceremonies. Yan. Naalala nyo nung panahon ng Israel dati, yung ancient Israel, paano ini-illustrate sa kanila yung yung righteousness by faith? Ano yung pinapagawa sa kanila? Anong seremonyas yung palagi nilang ginagawa dati? Naalala niyo siya? Ceremonial law? Oh, so yung ceremonial law nila, may kinalaman yun sa sanctuary, di ba? So meron silang morning, tapos meron silang afternoon sacrifice. At pag nagsasacrifice sila ng animals, merong dalawang element yung sacrifice nila na makikita natin. Parang special, no? Sa New Testament, sa Christian era, sa panahon natin ngayon, meron din siyang equivalent. So titignan natin yan. Okay? So nung sacrificial system nung ancient Israel, dalawang elemento yung merong pinapakahulugan, na importante yung meaning niya. Pag binasa natin itong Leviticus chapter 3, verse 16 to 17, makikita natin dito, ang mga ito ay susunugin ng pari, ibig sabihin yung sacrifice, sa ibabaw ng dambana bilang pagkaing handog na pinaraan sa apoy ng isang mabangong samyo. Lahat ng taba ay sa Panginoon. Yung taba rito is yung fat, no? Yung sa katawan ng hayop. Ito ang magiging isang walang hanggang tuntunin sa buong panahon ng inyong lahi sa lahat ng inyong mga tahanan. Huwag kayong kakain ng taba o anumang dugo nito. Yan. So dito sa sacrifice, anong dalawang elemento yung merong significance na sinasabi dito? Ano yung nakikita natin dito na in-specify tungkol dun sa sacrifice? Hindi kakain yung taba at saka yung dugo. So yung taba, saka yung dugo. Di ba? So merong special significance yung dalawang elemento na yon sa sacrifice, kaya sila sinabihan na huwag nilang kainin yon. So meron siyang nire-represent. Halimbawa, pag binasa natin sa Ezekiel chapter 44, verse 7 saka verse 15, ganito yung nakasulat. When you brought in foreigners, ibig sabihin yung salta lang doon sa lugar nila, uncircumcised in heart and uncircumcised in flesh, kasi di ba ang palatandaan ng covenant nila dati is kinakailangan si circumcised. Ibig sabihin, ito yung mga hindi Israelita na hindi kasama doon sa kanilang covenant. To be in my sanctuary to defile it, my house, and when you offered my food, the fat and the blood, then they broke my covenant because of all your abominations. So, ang sinasabi lang dito, pag yung mag-o-offer is hindi circumcised, hindi siya Israelita, actually hindi pwede. No? Hindi pwede mag-offer yung hindi Israelita. So verse 15, but the priests, the Levites, the sons of Zadok, who kept charge of my sanctuary, when the children of Israel went astray from me, they shall come near me to minister to me, and they shall stand before me to offer to me the fat and the blood, says the Lord God. So yung dalawang elemento na yan, yung fat, saka yung blood, nung sacrifice, meron siyang sinisimbolize. So ano yung symbolism nito? So yung blood, ano yung nire-represent niya?
Ang sabi sa Romans chapter 3, verse 23 to 26, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Ang ibig sabihin nung itinuturing na ganap, justification yon, justify, no? Itinuturing na ganap, na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. So, yung dugo, siya yung nagre-represent kung paano gina-justify yung tao. Paano siya tinutubos. Tandaan natin yung process ng salvation. Sa Bible, makikita mo, meron siyang mga stages pa. So, una, yung tinatawag nating justification, yung paglapit natin kay Kristo, pag-surrender natin sa Kanya, pagtanggap natin sa Kanya bilang tagapagligtas, ang gagawin niya, i-justify ka niya. Ituturing ka niya na parang binura lahat ng kasalanan mo dati. So, yun yung simula ng inyong relasyon. Ang tawag doon, justification. So, itong dugo, ang nire-represent niya, yung forgiveness ng our sins. So, yung mga nakaraan mong kasalanan, di ba? Ipagpapatawad sa iyo yun. So, parang binura lahat yan. So, yun yung nire-represent ng blood doon sa offering. Ang sabi sa Leviticus 17 verse 11, for the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make atonement for your souls, for it is the blood that makes atonement for the soul. So, yung blood, siya yung kumakatawan ng ginawa ni Kristo kung paano tayo pinapatawad sa ating kasalanan. Okay? So, isang elemento ng sacrifice, yung blood, ay yung susunod, yung fat naman. So, what special meaning was associated with the fat? Yung taba na nandun sa hayop. Pag tinignan natin yung 1 Samuel 15:22, at sinabi ni Samuel, ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay, gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon. Tiyak, ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay, at ang pakikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. So dito, naalala nyo si Saul, di ba? Yung unang hari ng Israel. Hindi niya sinusunod lahat yung sinasabi ng propeta na sinabi ng Panginoon na gawin niya. Tapos, ang kanyang parang idinadahilan is, ginagawa ko to para merong magandang offering para sa Panginoon. Diba? Pero ang sabi dito ni Samuel, ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay at ang pakikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Doon sa mga alay, doon sa mga offering, isang elemento na importante doon is yung taba. No? Dito makikita natin si Samuel, ikino-compare niya yung pagsunod, offering, pakikinig doon sa taba. So yung taba is nagre-represent siya ng pagsunod ng mga tao na ginastify na nung una. So yung dugo, yun yung simula, justification. Tapos yung susunod na stage doon, yung pagsunod, ang tawag natin yan sa Biblia is sanctification. So yung taba, yun yung nire-represent niya. So dugo, justification, yung taba, sanctification. Kaya importante na pag nag-o-offer yung yung mga tao, di ba? Pinapakuha yung dugo sa kayong taba, ang sabi wag niyo kakainin yan kasi hindi para sa kanila yan. Okay? So kung nung Old Testament, yung sanctuary services, ito yung mahalagang elemento ng sacrifice. At yun yung paraan nila para i-illustrate yung righteousness by faith. Gagawin mo to dahil naniniwala ka sa sakripisyong gagawin ni Jesus. Di ba? So, yun yung paraan nila para ipakita yon. Sa atin ngayon, paano natin ito ginagawa?
Kasi wala namang nagdadala sa atin ng ano, di ba? Ng tupa o kaya kambing, tapos papatayin mo. Wala nang gumagawa sa atin nun. Kasi meron ng ibang paraan na iniutos si Jesus bago niya isakripisyo yung sarili niya. Okay? So tignan natin. Sa panahon natin ngayon, sa New Covenant ceremony, ano na yung dalawang elemento na makikita natin. Pag binasa natin yung Luke 22, verse 19 to 20, ito yung makikita natin. At siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Itinuloy pa, gayon din naman ang kopa pagkatapos ng hapunan na sinasabi, ang kopang ito na nabubuhos ng dahil sa inyo ay ang bagong tipan sa aking dugo. Ayan. Alam natin, ito yung ceremony na to, ang tawag natin dito is communion service, di ba? So, anong dalawang elemento yung makikita niyo dito sa communion service? Bread and wine. Bread, saka wine. Pag sinabing kopa, di ba, doon nakalagay yung wine. Ngayon, tandaan natin sa Biblia, pag sinabing wine, pwede siyang new wine, di ba? Yung fresh juice ng prutas, and usually grapes. Pero ibig din sabihin, in translation din, minsan tinatranslate nila yung wine, yung strong wine. Ibig sabihin yung fermented juice. At pag yung fresh juice kasi, hinayaan mo diyan, di ba? Tapos lagyan mo ng yeast, yung pampaasa, di ba? Ang nangyayari doon, nagpe-ferment siya. So nagkakaroon siya ng fermentation at nagpo-produce siya ng alcohol. So ganun yung paraan ng paggawa ng alak, di ba? Yung papatagalin mo diyan yung isang bagay. Tapos bahala na yung bacteria yung gumawa doon, di ba? At pag nagkaroon yun ng chemical process, nagpo-produce siya ng alcohol. Ang pinag-uusapan natin dito, yung new wine. Hindi alak ang pinag-uusapan natin dito. Although makikita natin dito in translation is wine. Yung wine, it can be new wine o kaya old wine. Okay? So, makita natin yung bread, saka yung wine, o kaya yung grape juice. Okay? So, pag tinignan natin sa 1 Corinthians chapter 10, verse 16 to 17, ganito yung nakasulat. The cup of blessing which we bless is not the communion of the blood of Christ. The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? For we, though many, are one bread and one body, for we all partake of that one bread. So dito makikita na natin yung symbolism na, diba? Yung bread, nagre-represent sa katawan ni Kristo. Yung wine, yung grape juice, kumakatawan siya sa dugo ni Kristo. So, para lang malinaw, tingnan natin sa Matthew 26 kung paano ipinaliwanag yung symbolism na to. Habang sila'y kumakain, ay dumampot si Jesus ng tinapay. So, itong Matthew 26, ito yung, ang lagi natin tawag dito is the Last Supper. Familiar kayo dun sa painting ni Leonardo da Vinci? Yung The Last Supper. Nakita niyo na yan? Or nilalagay po sa kainan. Oo. So, madalas yan, di ba? Kahit sa Pilipinas, meron silang painting na mabibili mo sa Quiapo, di ba? O kaya sa, yung lahat ng ng apostles niya, nakapaligid sa table. Tapos, si Jesus, pinapangunahan niya yung Last Supper nila. Actually, nung panahon na yon, doon in-institute ni Jesus itong ceremony na to. Ito yung makikita natin dito.
Habang sila'y kumakain ay dumampot si Jesus ng tinapay. Binasbasan niya ito at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kumuha kayo, kainin nyo, ito ang aking katawan." Okay? Susunod, at kumuha siya ng isang saro at nang makapagpasalamat ay ibinigay sa kanila na nagsasabi, "Uminom kayong lahat nito sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ay hindi na ako iinom ng katas ng ubas na ito hanggang sa araw na iyon na iinumin kong panibagong nakasalok kayo sa kaharian ng aking Ama." So itong wine, o kaya yung grape juice, ano yung nire-represent niya? Dito, ayon dito sa binasa natin. Ano dito yung nire-represent ng ng wine, ng grape juice? Anong ibig niyo sabihin? Yung wine, Remission yun ang of blood sin. ni Jesus. Remission of sin. Oo, ito, di ba? Na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. So, yung remission of sin. So, katulad din siya nung kung dun sa sa ancient Israel, yan yung blood ng tupa, di ba? Para sa ikapagpapatawad ng kasalanan natin. So, para sa justification. So, yun yung nire-represent niya. Yung unang stage, yung justification. Okay? Pag binasa natin yung 1 Peter chapter 1, verse 18, ito yung makikita natin. "Knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold, from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as a lamb without blemish and without spot. He indeed was preordained before the foundation of the world, but was manifest in this last time for you." So si Jesus talaga kasi, siya yung itinuturo ng mga tupa na isinacrifice. So yung dugo ng mga tupa, pinapakita kung paano yung dugo ni Jesus is, ang sabi dito is, di ba, ibinuhos para sa pagpapatawad ng kasalanan natin. Okay? So nakuha na natin yung tungkol dito sa tungkol sa grape juice. So, what was accomplished by the death of Christ on the cross for us? So, yung pagkamatay ni Kristo sa krus, ito is basic Christianity ito, no? So, pag tinanong tayo, bakit kinakailangan mamatay ni Jesus doon sa krus? Okay? Ang sabi dito sa Hebrews chapter 10, verse 10, "At sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo'y ginawang banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo minsan magpakailanman." So, nung inialay ni Kristo yung kanyang katawan, pinako sa krus, namatay siya. Ang sabi nito, tayo'y ginawang banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo. So, kanina yung dugo para pagpatawad ng kasalanan natin, yung katawan ni Kristo na inialay, tayo'y ginawang banal dahil doon sa alay na yon. Ano ibig sabihin ng tayo'y ginawang banal? Pag sinabing tayo ay ginawang banal ng pagkamatay ni Kristo doon sa krus, anong ibig sabihin nun? Banal. Sanctification, yun ba? Yung sanctification ba yun, Roland? Oo, yung pagiging banal, di ba? Yung pagpabanal sa kanyang sa mga nananampalataya, sanctification. So yung justification, yun yung nangyayari sa una, pero immediately pagkatapos nun,
yung ating buhay na kasama si Kristo, yung paglilinis sa atin, di ba? Yung paglakad natin kasama siya, natututo tayo kung anong gagawin, pinag-aaralan natin, anong mali, anong tama. Ito yung tinatawag nating sanctification o yung pagpapabanal. So dito makita natin na yung katawan niya, di ba? Which is yung bread, di ba? Kahit nung Katoliko ako nung sa Kristan ako, di ba? Pag ibibigay yung otsa, ang sinasabing katawan ni Kristo, di ba? So makikita natin kahit sa communion ng ng mga Katoliko, meron silang wine, merong bread. Nandun pa rin yung idea. Although medyo iba yung yung ceremonias, di ba? Pero dito rin kinuha 'yon sa Last Supper. So merong wine, merong bread. Yung wine kumakatawan sa nagre-represent sa dugo, di ba? Tapos yung bread nagre-represent sa katawan ni Kristo. So, nung Old Testament, yung blood, justification, yung fat, sanctification. Sa New Testament, yung wine is justification, yung bread, sanctification siya. So, makikita natin dito, dahil dito sa seremonyas na to, ini-illustrate, pinapaalala sa atin kung paano yung pagliligtas na ginagawa sa atin ni Jesus. Okay? So, yung justification sa sanctification always go together yan. Actually, halos siya halos magkasabay. Pagdating ng justification, immediately after nun, nagsisimula na yung sanctification. Ang sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 2, elect according to the foreknowledge of God the Father in sanctification of the Spirit for obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace to you and peace be multiplied. So dito makikita natin, ginamit dito yung Godhead, di ba? Yung God the Father, yung Holy Spirit, saka kay Jesus Christ. So lahat sila involved sa salvation natin. Makikita natin, medyo iba-iba lang yung yung stages, di ba? Pag sinabi natin justification, ang automatic na maiisip natin yung sakripisyo ni Jesus sa krus. Pero pagdating ng sanctification, di ba? Ang sabi ni Jesus, ipapadala ko sa inyo yung yung comforter. So ang gumagabay sa atin ngayon sa buhay natin, sanctification natin, yung Holy Spirit. Kaya importante na alam natin kung anong ginagawa ng Holy Spirit sa buhay natin. Okay? So, what great gift do we receive through partaking of the bread of life? So, pag tayo ay tumatanggap nitong bread of life, ano yung kaloob na ibinibigay sa atin? John chapter 6, verse 47, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sinumang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng buhay. Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit upang ang sinumang makakain nito ay hindi mamatay. So ganito ka-importante itong tinatawag nating bread of life. Yung katawan ni Kristo. So pag kinain mo itong bread na ito, itong bread of life, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ngayon ang question nito is ganito. May magic ba dun sa bread na yun? Yung ginagamit sa communion mo? Ito ba yung tinutukoy na pag kinain mo is magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan? Hindi. Hindi. Represent lang yun, Roland. Oo, di ba? Symbol lang yan. So, kaya pag communion talagang lagi natin pinapaliwanag yan. Na itong wine na to, saka itong bread na to is symbol lang siya. Simbolo. Ano yung sinisimbolize niya? Yung bread, sinisimbolize niya yung Body. body of Christ. Ngayon,
sa New Testament, meron din nakalagay nung sinabi ni Jesus to sa mga sumusunod sa kanya. Kinakailangan niyong kainin yung katawan ko. Maraming natakot. No? Ang sabi nila, tama ba yung narinig natin? Inuutusan tayo ni Jesus na kainin yung katawan niya. Actually, after nga marinig ng marami yan, marami nag-alisan. So, anong ibig sabihin nun? Di ba? So, what does Christ mean when He said that we should eat of His flesh? So, nung sinabi ni Jesus na kinakailangan kainin yung laman ko, di ba? Anong ibig sabihin nun? John 6, verse 51, Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Ito, nilinaw ni Jesus yung sinabi niya kanina. Sabi niya kasi kanina, kung sino man sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan, ako ang tinapay ng buhay. Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit upang ang sino mamakain ito hindi mamatay. Tapos nilinaw niya doon sa verse 51, ako, sabi niya, si Jesus, ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. So nililinaw niya dito na siya galing sa langit. Okay? Na siya yung tinatawag na bread from heaven. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. At ang tinapay na aking ibibigay sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. So, dito is medyo, anong gustong sabihin ni Jesus dito? Kakainin yung laman niya. Buti na lang nilinaw niya dito sa 63, verse 63. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Ayun. So, nilinaw dito ni Jesus kung ano yung sinasabi niya na magbibigay ng buhay. Yung espiritu, yung Holy Spirit, at yung mga salitang sinasabi niya, ipapaliwanag kasi yung espiritu di ba? Yung mga salitang sinasabi niya. Pag sinabi natin Word of God, yan yung makikita natin sa Biblia, di ba? Kaya pinag-aaralan natin yung Biblia kasi yung nakasulat sa Biblia, dito natin matatagpuan ang salita ng Diyos. At ang sinabi dito, ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Yun pala yung ibig sabihin ni Jesus, nakainin yung kanyang laman. Ibig sabihin, yung kanyang mga salita na nakasulat sa Biblia, kinakailangan gawin natin parte ng buhay natin. Katulad ng mga physical na pagkain, pag kinain mo, di ba? Matutunaw yung pagkain mo. Pero hindi naman lahat yung lalabas na pagpunta mo sa toilet, di ba? Magiging nutrition para sa iyo yun, di ba? Magiging parte ng lakas ng katawan mo. Yung mga physical na pagkain, pag kinain natin, magiging parte ng katawan natin yan. Pag yung salita ng Diyos, pinag-aralan natin, ibig sabihin, kinain mo yung salita ng Diyos, kinakailangan maging parte ng buhay mo. So, hindi ka lang magiging tagabasa ng salita ng Diyos. Ikaw din ay magiging tagagawa ng salita ng Diyos. At alam natin pag sinabing word, di ba? Sino yung word? Yung John chapter 1, malinaw naman ang sinasabi sa atin sa verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So, kaya pala, laging ginagamit sa Biblia na siya yung salita, siya yung Word. Kasi kahit dati pa ang tawag sa kanya, siya yung Word. The Word was with God. Okay. Dito sa New Covenant Service, ito, ewan ko, sila Resi siguro hindi pa nakapag-communion sa simbahan natin. So, dito sa New Covenant Service, pero nakapanood ka na ng communion? Hindi pa. Okay. So, dito sa New Covenant Service, ano yung order? Ano yung pagkakasunod-sunod nung dito sa communion na to? Actually, pareho lang din naman sa sa communion sa Katoliko.
Yun nga lang, sa Catholic, yung pari lang yung umiinom ng alak, di ba? Ostya lang, ostya lang yung sa mga pananampalataya. Tignan natin dito sa 1 Corinthians 11. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo. Si Paul yung nagsasalita dito. So sabi niya, tinanggap niya sa Panginoon yung bagay na ibinibigay niya dito sa sinusulatan niya sa mga taga-Korinto. Na ang Panginoong Hesus, ng gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Ito yung Last Supper. At nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. So ano yung unang ginawa nila? Ano yung unang kinain nila? Yung bread. Dumampot ng tinapay. So kaya ang tawag natin dito is breaking of the bread, di ba? Kasi pinagpuputol-putol. Alam niyo yung bread dati sa kanila, ano ba yung pinaka malapit na halimbawa niya sa atin? Nakakain na kayo sa Indian restaurant, yung naan. Oh, none. Di ba? So, Yeah. paano nyo kainin yung naan? Dinidip niyo yun sa curry. Oh, pero bago mo siya i-dip, di ba? Isiin mo. Titira. Kasi, malaki yan. Ganun. Di ba? So, ganun din yung paraan. Kaso lang yung tinapay sa kanila, hindi kasing lambot ng naan. Parang bilog siya na medyo matigas-tigas. So, para kang gumawa ng ng hot cake na malaki. Tapos pinatigas mo. Ayan. Ganun yung tinapay nila. Okay? So, una muna, yung tinapay, pinagputol-putol. At ang sabi niya, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. So, dito, nililinaw ni Jesus. Itong bread na to, ang sinisimbolize ito yung katawan ko. Diba? Na pinagputol-putol para sa inyo. Ang sabi niya, gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. So, dito, binibigyan na sila ng instruction ni Jesus. Na gawin niyo ito para to remember me. So, hindi lang isang beses ito. Ibig sabihin, kahit bumalik na si Jesus sa langit, ang sabi niya, gawin niyo ito in remembrance of me. Pag tinuloy pa natin, sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa, pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing ako'y iinom nito sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainin niyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinahayag niyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. So pagkatapos ng tinapay, ano yung sumunod? Yung wine. Di ba? Yung kopa. At sinabi, gawin niyo rin ito, uminom kayo sa pag-aalaala sa akin in remembrance of Him. So, importante na makita natin kung anong halimbawa yung ginawa ni Jesus. Okay? So, makikita nyo, nung ginawa niya ito is supper. Ibig sabihin, hapunan. Kaya yung talagang bread na ginagamit nila is tinapay siya. Tapos yung iniinom nila is talagang grape juice, no? So, sa ngayon nga lang, hindi natin magawa na ganun kalaki, di ba? Pero paminsan-minsan, ginagawa natin yan. Yung tinatawag nating agape feast, di ba? Na talagang malalaking tinapay yung ginagamit natin. Ngayon, dito sa communion service na ito, at least, hindi ko alam sa mga ibang denomination, pero sa Seventh-day Adventist Church, ginagawa natin ito every 3 months. Okay? Hindi siya ganoon kadalas at hindi rin siya ganoon katagal. Every 3 months siya. At pag ginagawa ito is lahat
Actually, a week before, sinasabihan ng lahat para makapaghanda sila. Okay? Kasi kinakailangan ihanda mo yung puso mo. So, anong warning yung binigay ni Paul about partaking of the new covenant service in an unworthy manner? Kasi, meron siya sinabi dito na maraming tao yung parang nami-misunderstood ito, kaya hindi sila nagpo-communion. Ito yung nakalagay sa 1 Corinthians 11. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Siyasatin nyo ang inyong sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumain at uminom na hindi kinikilala ang katawan ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Dahil dito marami sa inyo ang may hina at ang mga may sakit at ang ilan ay namatay na. Ano ang pagkakaintindi niyo dito sa warning na ito ni Paul? Kung kayo yung nakakarinig doon sa sinasabi ni Paul, tapos araw ng communion ng araw na yun, paano niyo siya iintindihin yung sinabi niya? Solemn po siya and the Solemn, pag sinabi nating solemn is, unang-una, syempre, hindi yung ginagawang katatawanan, no? Minsan kasi, lalo sa mga bata, di ba? Minsan, gusto lang talaga nilang, kasi ginagamit yan yung mga maliliit na, na kape. So, tuwang-tuwa sila, di ba? Pag kakuha sila ng tinapay, o minsan, babato-bato pa sa kamay nila. So, dapat solemn siya. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, yung symbol ng dugo at katawan ni Kristo. Ano pa? Ano pa yung ibang ibig sabihin nito? Kung anong warning na sinabi niyo po? Kasi may mga tao ako narinig, pag araw ng communion. Sabi na, ay, hindi ako pwede mag-communion ngayon. Sabi ko, bakit? Kasi meron pa akong kasalanan ginagawa. Narinig niyo na yan? Yung ganun? Di ba, sa Katoliko gano'n, dapat mag-umpisal ka muna bago ka daw mag-take ng communion. So, yun kasi yung pagkakaintindi nila dito na ng ibang tao, di ba? Na yung sinasabing unworthy manner. Yun ba yung sinasabi ni Paul dito? Tama ba yung pagkakaintindi ng iba na hindi sila nagpo-communion dahil alam nila meron pa silang ginagawa kasalanan? Tama, Roland. Kasi para ka lang naglalaro, di ba? Kung hindi talaga serious kapag ano mo, pagsisisi mo. Hindi naman yata. Unworthy. So, dapat examinin mo yung sarili. Word ka nga ilalapit. Dapat kaya mag-renew ka sa ano mo sa Panginoon, di ba? Pero kung hindi heartily, para ka lang naglaro, di ba? So, unang-una, di ba? Kaya tayo lumalapit sa Panginoon para linisin tayo. Okay? So, hindi mo kayang linisin yung sarili mo, kaya ka lumalapit sa Panginoon. Ngayon, kung hindi mo naman kinikilala yung kakayahan ng Panginoon na ikaw ay linisin, yun yung mas malaking problema. Kung tayo ay merong pinagdaraanan sa buhay at kailangan natin ng tulong ng Panginoon, yun yung oras na kinakailangan lumapit tayo sa Kanya. So kung ang dahilan na hindi tayo magko-communion is dahil meron tayong nagawang kasalanan,
Actually, yun nga yung best time para lumapit tayo sa Panginoon at pagsisisi yung kasalanan ginawa natin. Pero kung lalapit tayo sa Panginoon at iniisip natin na pagkatapos itong communion, kinagabihan, gagawin mo ulit yung kasalanan mo. Diba? So, ginagawa mong katawa-tawa yung grasya ng Panginoon na ibinibigay sa'yo. Kaya napakagandang tanawin pag magkakaroon ng communion. Yung mga nag-aaway is nagbabati. Diba? So, meron pa tayong ceremony na ginagawa bago yung communion. Nadaanan natin yan. Pero yung araw ng communion, yun yung dapat na gamitin nating opportunity. Para kung ano man yung kasalanan na ating nangyayari sa buhay natin, yun yung pagkakataon natin na ihinto natin. Humingi tayo ng tawad at humingi tayo ng kalakasan sa Panginoon para ihinto natin. Okay, so yun yung binigay na warning ni Paul. So bakit gano'n na lang parang ang bigat ng warning ni Paul. Ang sabi niya kasi dito, sapagkat ang sino man kumakain at umiinom na hindi kinikilala ang katawan, ay kumakain at umiinom ng hatol. So yun yung key dito. Hindi kinikilala ang katawan. Eh ano ba ibig sabihin ng katawan? Kanina, anong nabasa natin? Yung symbol ng katawan. Ano siya? Justification o sanctification? Sanctification. Sanctification, di ba? Yung paglilinis sa atin. Ibig sabihin, kung hindi ka naniniwala na kaya kang bigyan ni Kristo ng kakayahan na mapaglabanan ang kasalanan sa buhay mo, hindi mo kinikilala yung katawan ni Kristo. Hindi ka naniniwala na kaya kanyang pabanalin. Yun yung sinasabi ni Paul dito. Kung ikaw ay magko-communion, ang ibig sabihin ng communion, pag kinain mo yung katawan ni Kristo, ikaw ay papabanalin ni Kristo. Ibig sabihin, itutuwid niya yung mga kalikuan mo. Kung hindi ka naniniwala na kayang ituwid ni Kristo yung kalikuan natin, hindi mo kinikilala yung katawan niya. Yun ang sinasabi dito ni Paul. Kaya ang sabi niya sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, examine yourselves as to whether you are in faith. So, tanungin natin yung sarili natin. Nananampalataya ba tayo kay Jesus? Naniniwala ba tayo na kaya niya tayong linisin? Hindi lang kaya tayong patawarin. Kaya niya tayong patawarin at kaya niya rin tayong linisin. So, magkaiba yung dalawang yun, no? So, yung pagpapatawad doon sa mga ginawa mong kasalanan. Yung paglilinis, ibig sabihin, yung ginagawa mong kasalanan dati, bibigyan ka niya ng lakas para hindi mo nagawin uli yung kasalanan na yun. Sabi niya, test yourselves. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you unless indeed you are disqualified? So, paano ka madi-disqualified? Kung hindi ka nananampalataya na kaya kang linisin ni Jesus. Itong Hebrews chapter 10 verse 29, medyo mabigat-bigat itong verse na to. Ewan ko, nabasa niyo na ito. Hebrews chapter 10 verse 29. Oh, how much worse punishment do you suppose will he be thought worthy who has trampled the Son of God underfoot, counted the blood of the covenant by which he was sanctified a common thing, and insulted the Spirit of grace? So, ibig sabihin, yung mga tao na iniinsulto yung banal na espiritu ng biyaya. Ibig sabihin, nandiyan yung biyaya na binibigay sa Panginoon para sa pagpapatawad ng kasalanan mo, pagpapalinis sa'yo. Pero, hindi mo siya pinapaniwalaan na malilinis kayo. Iniinsulto mo yung biyaya ng Panginoon.
So kung hindi mo pinapaniwalaan yung ibinibigay sa atin ni Jesus, ano pa yung pag-asa natin sa buhay? Before nung Last Supper, merong ginawa si Jesus doon sa mga apostles niya para ihanda sila dun sa communion service. So, in order to prepare the disciples' hearts for the communion ceremony, what service did Jesus perform for them? So, may ginawang ceremony si Jesus sa kanila bago sila nagkaroon ng Last Supper. So, meron mo ng ceremony bago yung communion. Ano yon? John 13 verses 3 to 5. Alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay. At siya ay nanggaling sa Diyos at patungo sa Diyos. Kaya tumindig siya pagkatapos maghapunan, itinabi ang kanyang damit, at siya ay kumuha ng isang tuwalya at ibinigkis sa kanyang sarili. So alam niyo yung mga damit nila dati, di ba? Yung parang mahabang robe. So ang ginawa ni Jesus, kumuha siya ng tuwalya, tapos itinali niya yung parang robe sa kanyang bewang. Ibig sabihin nito, magtatrabaho siya. So meron siyang tuwalya, tapos ibinigkis sa kanyang sarili yung kanyang damit. Anong ginawa niya? Pagkatapos ay nagsalin siya ng tubig sa palanggana at nagsimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad. At pagkatapos ay pinunasan ng tuwalya na nakabigkis sa kanya. So dito makikita natin, kasi dati pag naglalakbay yung mga tao, wala naman sila sasakyan. Kaya naglalakad lang sila. At nakasandals lang sila, di ba? Kaya pagpasok nila ng loob ng bahay, madudumi yung paa nila. Siguro naman na na-experience niyo na dati yan, di ba? Sa Pilipinas. Pag maglalakad ka, lalo na sa probinsya, tapos lupa lang yung dinadaanan niya. Yung paa mo, marumi yan. So, nung panahon nila, pagpasok nila sa bahay ng isang tao, usually merong servants na siyang maghuhugas ng paa nila. May tagahugas ng paa. Pero nung sila-sila lang, di ba? Yung mga disipulo lang, wala silang servant. Kasi may hirap lang naman sila, di ba? So, pagpasok nila ng bahay, walang naghuhugas ng paa. So, pakiramdaman sila. Kasi, kung sino yung maghugas ng paa, siya yung pinakamababa. Kasi naghuhugas ng paa, servant lang. So, yun yung ibig sabihin nito. So, yung mga disciples, yung mga apostles, walang naghuhugas ng paa. Siguro, iniisip nila, bakit ako yung maghuhugas ng paa mo? Pare-pareho lang naman tayo dito. Okay, isipin, mas mataas yung rango ko sa'yo, bakit ako maghuhugas ng paa? So, yun yung environment dito ng mga apostles. Anong ginawa ni Jesus? Kumuha siya ng tuwalya, inilagay sa kanyang bewang, kumuha ng palanggana, naglagay ng tubig, tapos sinimulan niyang hugasan yung mga paanong alagad. So, anong ibig sabihin ng ginawa ni Jesus dito? Humility. Tinuturuan niya ng humility yung mga apostles. Kasi yung mga apostles, ang tingin sa kanya, siya yung master. Pero yung master, siya yung nagpakumbaba. Siya yung naghugas ng paa. Kaya ang sabi ni Jesus sa Mark chapter 10, verse 43 to 45, "Yet it shall not be so among you, but whoever desires to become great among you shall be your servant. And whoever of you desires to be first shall be a slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life a ransom for many." Kaya yung gobyerno ng Panginoon is parang baliktad di ba? Kumpara dito sa mundo natin. So, dito sa mundo, kung ikaw yung pinakamataas, ikaw yung pinagsisilbihan. Pero ang sabi ni Jesus, kung gusto mo ikaw yung maging una, ikaw ang dapat na magsilbi. So, gaano ka-importante itong ginawang seremonyas na ito ni Jesus sa mga apostles niya, yung kanyang paghuhugas ng paa sa kanila. Pag binasa natin sa John 13, verse 6,
Lumapit siya kay Simon Pedro na nagtanong sa kanya, Panginoon, huhugasan mo ba ang aking mga paa? Sumagot si Jesus sa kanya, ang ginagawa ko ay hindi mo pa nauunawaan ngayon. Ngunit malalaman mo pagkatapos ng mga ito. Kasi nga hindi maintindihan ni Peter, bakit si Jesus yung maghuhugas ng paa nila. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi mo hugasan ng aking mga paa kailanman. So ayaw pumayag ni Peter na si Jesus yung maghuhugas ng paa nila. Kasi nga naman sabi niya, Master, bakit ikaw yung maghuhugas ng paa namin? Huwag mo namang ganyang ibaba yung sarili mo. Ganun yung sinasabi ni Peter. Sinagot siya ni Jesus, kung hindi kita huhugasan ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. So ganito ka-importante ito. Kung hindi huhugasan ni Jesus yung paa ni Peter, hindi siya magiging bahagi ni Jesus. Ang pinag-uusapan natin dito, kaligtasan, di ba? So anong sagot ni Peter? Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ang aking mga kamay at ang aking ulo. So sabi ni Peter, kung ganun pala, di, wag lang paa, di ba? Pati mga kamay ko at aking ulo. So gusto na maligo ngayon ni Peter. Anong sagot ni Jesus? Sinabi sa kanya ni Jesus, ang napaliguan na ay hindi na kailangang hugasan maliban ng kanyang mga paa. Sapagkat malinis ng lubos. Kayo'y malilinis na ngunit hindi ang lahat. So ang sinasabi dito ni Jesus nila, yung baptism nila, ilulubog ka sa tubig. So yun yung sinasabi dito ni Jesus. Nung kayo ay binaptize, nilinis na kayo. Ngayon, bakit kinakailangan hugasan yung paa nyo? Eh pagkatapos ng maligo, maglalakad ka, di ba? Madudumihan yung paa mo. Pagkatapos nating mabautismohan, nagkakasala pa rin tayo, nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. So ito yung paraan para maipakita na pagkatapos mong mabautismohan, pagkatapos mong maligo, para linisin yung mga nagawa mong kasalanan, ikaw ay nagpa-partake nitong ceremonies nito. Yung foot washing. At pagkatapos ng foot washing, yung communion. Ang isang bagay din na matututunan natin dito, yung baptism, hindi siya madalas na ginagawa. Hindi yung nagpabaptize ka ngayon, kinabukasan, nagkasala ka, isipin mo, para malinis uli ako, magpapabaptize uli ako. Hindi ganun. Ang sinabi ni Jesus sa kanila na gawin nila, after ng baptism nila, is ito, foot washing at communion. So makikita natin dito, ito yung itinatag na ceremonies ni Jesus. The night before siya hulihin, bago yung kanyang crucifixion. After washing their feet, what did Jesus say to his disciples? Kaya nang mahugasan niya ang kanilang mga paa, at makuha ang kanyang mga damit, at muling maupo, at sinabi niya sa kanila, nalalaman ba niyo kung anong ginawa ko sa inyo? Tinatawag niyo akong guro at Panginoon, at tama kayo sapagkat ako nga. Kung ako nga na Panginoon at guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa. Sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa, upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Nakuha niyo itong sinabi niya dito sa huli? Sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa. So nagbigay lang siya ng example sa kanila para gawin din niyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Kanina nung communion, ang sabi niya, di ba? Gawin niyo ito para maalaala niyo ako. Ibig sabihin, gagawin pa nila yan in the future. Ito rin paghuhugas ng paa, sinasabi dito ni Jesus. Gawin niyo ito ayon sa ginawa ko sa inyo. Binigyan na sila ng halimbawa. So dito natin malalaman na itong panahon na to, nagtatatag ng isang ceremony si Jesus na ang ine-expect niya, kahit siya'y bumalik sa langit, gagawin ng mga nananampalataya sa kanya. At ito ang dahilan kung ba't natin siya ginagawa ngayon.
Hindi na tayo nagsasacrifice ng mga animals, di ba? Kasi yung animals is, yung tunay na sacrifice is, nangyari na. Si Jesus yung tamang sacrifice, yung tunay na sacrifice. Ang sinabi niya na gawin natin pagkatapos ng tunay na sacrifice ay ito, foot washing saka communion. What promise is given to those who follow Jesus' example? So ano yung ipinangako para doon sa mga susunod sa halimbawa ni Jesus? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi higit na dakila kaysa kanyang Panginoon. O ang sinugo ay higit na dakila kaysa nagsugo sa kanya. Kung nalalaman niyo ang mga bagay na ito, mapapalad kayo kung inyong gagawin. So, yung English ng mapapalad is bless, di ba? Kung susundin natin yung halimbawa ni Jesus, tayo ay mag-bless. Ito yung pangako na ibinigay sa atin. Ito yung mangyayari sa atin kung gagawin natin yung halimbawa ni Jesus. Ngayon, bukod sa pagpaalala nung nangyari kay Jesus, yung kamatayan niya, ano pang ibig sabihin kung tayo ay magpuput washing at magko-communion? Ang sabi dito sa Matthew 26, at sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ay hindi na ako iinom ng katas ng ubas na ito hanggang sa araw na iyon na iinumin kong panibago na kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. So, sinasabi dito ni Jesus, hindi siya iinom ng fruit juice, ng grape juice, hanggang dumating yung araw na tayo magkakasama sa langit. Ito yung sinasabi ni Jesus dito. Sabi sa 1 Corinthians 11:26, for as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes. So pag tayo nagpuputwashing at nagko-communion, ibig sabihin, naniniwala tayo na darating uli si Jesus. Yung second coming, di ba? Pinapaniwalaan natin. At umaasa tayo na pag dumating siya uli, kukuhanin niya tayo, dadalhin niya tayo sa kalangitan. So yan yung ibig sabihin ng ceremony na ginagawa natin. Kaya tayo merong foot washing at may communion. Yan yung itinatag ni Jesus para sa mga New Covenant Christian, which is tayo. Okay? So meron tayong question dito sa pinag-aralan natin. Ako, Elder Roland. Oh, Ang question ko lang is, itong foot washing at saka communion, talagang actual siya gawin, hindi pwedeng online, di ba? For example, ngayon, tayo nag-worship tayo sa media. Pag baka maging foot washing din, maging ganun ang sa isip ko lang. kung halimbawa, isang pamilya kayo sa bahay, di ba? Pwede kayo mag-actual ng foot washing actually. Kami-kami lang dito, ganun. Yung foot washing. Ang Yung- problema is yung communion. Diba? Yun nga ang communion. Pag Oh, dito sa bahay namin, kasi, di ba, elder ako, pwede akong mag-conduct ng communion. So, pwede kami dito mag-foot washing at mag-communion. So, paano yung iba pag walang Actually, pwede nating mag-schedule tayo. Kasi kung nag-meet naman kayo sa park, matagal na tayo hindi nakapag-communion. diba? Pwede natin gawin yan. Actually, pwede nating anuhin yan eh. Kailan ba yung susunod na board meeting natin? Sa next week, di ba? Na mag-schedule tayo na kahit hindi ba sabay-sabay lahat. Hindi naman siya kinakailangan Sabado eh. Ibang araw. Pwede tayo mag-schedule ng araw na grupo-grupo, di ba? Kasi kahit nga yung halimbawa may sakit, tapos nasa bahay, nakaratay. Siyempre, hindi naman makakapunta na sa bahay niya. Ang ginagawa ng mga pastor, pinupuntahan niya sa bahay para makapag-communion siya. So, pwede natin gawin yan. Di ba? Yun lang po. Salamat. So, hindi talaga siya pwede sa media, di ba? Kasi siya
holy ito eh. Paano yung bread doon, di ba? Kasi kinakailangan mo rin i-bless yung bread eh. Kailangan. Saka nagiging ano siya eh. Mawawala yung solemnity niya. Totoo nga. Parang naalala ko tuloy yung sa ano, nung bata ako, ewan ko kung naalala si Johnny Midnight. Sino sa inyo nakakaalala kay Johnny Midnight? Hindi niyo naalala si Johnny Midnight? Hindi niyo siguro inabot niya. Sa radyo ba? Yung toning water? Ewan ko kung naalala niya. Na pag hating gabi, dadasalan niya sa radyo, maghahanda ka ng isang basong tubig at dadasalan niya sa radyo. At iinumin mo yung dinasalan ng tubig sa radyo. So, isipin natin, maraming naniwala nun. Pero yung communion, hindi natin pwedeng gawin. Thank you. Meron pa tayong ibang katanungan dito? Roland, ako lang po. Wala ho bang mga procession events ng Adventist? Yung pag-fiesta, halimbawa, tapos Ay, meron. mga ganun-ganun po. Or kahit anong procession or ganun po. Mga events lang. Or ano lang, personal ano lang po yun, events na ginagawa. Depende sa church. Ang alam ko kasi ibig sabihin ng procession, di ba? Apo. Is pag may fiesta yan, di ba? At pag may fiesta, ang ibig sabihin ng fiesta kasi sa Pilipinas kasi bawat baryo is merong patron saint. At yung fiesta ng lugar nyo, yun yung feast day nung kung sino man yung patron saint niya. Di ba? Di ba, yung mga taga San Juan, si Juan Bautista yung kanilang patron saint. So, may position sila pag araw ng santo. Yung Seventh-day Adventist, hindi naman tayo naniniwala na yung mga taong namatay is nagiging santo. Kasi ang saint sa Bible is yung mga mananampalataya. Tayo. Mga buhay ang mga saint. So, from that perspective, wala tayong position. Kasi ang position is nakakonekta siya sa fiesta ng mga santo. At yung communion ng Katoliko is medyo iba sa communion ng mga Protestant. Kasi yung Holy Mass sa Catholic, actual ang ginagawa nila is meron silang tinatawag na transubstantiation. Na pag yung pare nagdadasal, dinadasalan niya yung ostia. Kino-convert nila yung ostia na katawan ni Kristo. So hindi lang siya symbol. Ginagawa nila yung ostia na katawan ni Kristo. So iba pa rin yung yung ginagawa nila pag sinabi natin Holy Mass sa Catholic. Tsaka yung wine po, blood ni Christ. Tapos ang tapang-tapang ng alcohol. Oh, yun talaga alcohol. Mas matapang pa po siya sa normal na. Naalala ko po kasi merong yung parents ko po kasi parang may grupo sila. Tapos yung simba nila Saturday night. Tapos ang ginagawa is yung bread din hindi siya ostia eh. Parang kagaya din sa atin, yung bread. Tapos ipapakain sa isa-isa. Tapos yung alak, may iba pa po nagpapaikot ng alak. Tapos isa-isa din mo papainumin yung mga tao doon. Sa isang cup lang. Sa isang cup lang. Tapos ang mangyayari, yung kailangan kasi maubos yung alak eh. So, depende sa tao kung gaano karami inumin. Tapos yung panghuli, obligado siyang ubos. Tapos makita pag uwian na, pag-gewang-gewang na yung lakad. Kasi naikwento ko na ba sa inyo na nung teenager ako, sakristan ako eh. So, kasama ako dun sa nagpe-prepare dun sa altar, di ba? Ng mga ostia, ng cup, na may alak. Kaya alam ko kung ano yung nilalagay ng pari dun sa cup.
So, iba yung yung communion dito sa sa mga Protestant. So, ano talaga siya? Kasi nga Last Supper. So, ano siya? Minsan nga ah, sa atin kasi 'di ba, sa TIC ang nagbe-bake ng bread sila Charity, 'di ba? Minsan si Jenny minsan nagbe-bake din niya ng bread eh. So, minsan napapalaki yung yung hiwa. So, para ka talagang kumain ng bread. Pero yung bread na yun is wala siyang yeast, di ba? Kasi yung yeast, ano ba sa Tagalog ng yeast? Yun ba yung pampaalsa? Pampalsa. Oo. So, yung yeast kasi sa Bible, symbol siya ng kasalanan. Eh since yung bread na ginagamit natin sa communion, nagre-represent sa katawan ni Kristo, hindi mo siya pwedeng lagyan ng yeast. At tandaan natin yung Last Supper na ginawa nila Jesus, Passover meal yun. So, yung pinanggalingan ng Passover, di ba? Again, nagre-represent uli yun sa sacrifice na gagawin ni Jesus. Kaya pag Passover, ang sinasabi sa kanila, linisin niyo yung bahay niyo, dapat walang yeast, di ba? So, ibig sabihin, dapat walang kasalanan. So, hindi pwedeng gumamit ng bread na mayroong pampaalsa sa communion. Yun din yung dahilan kung bakit alam natin na yung ginagamit na wine sa communion is hindi alcoholic wine. Kasi para gumawa ka ng alcoholic wine, kinakailangan gumamit ka ng yeast dun sa grapefruit para mag-ferment siya, yung process ng fermentation. So, minsan kasi tinatanong, paano mo nalaman na yung wine na sinasabi ni Jesus is walang alcohol yan? Yun, kasi is Passover meal siya. Hindi sila pwedeng merong yeast kahit nga sa bahay nila. Okay. So, yun yung dahilan kung bakit alam natin na yung bread saka yung wine na ginamit niya, walang yeast, ibig sabihin walang alcohol, walang pampalasa. Meron pa tayong katanungan dito? Pero maganda yan, pinaalala mo, Jenny, no? So, kailangan sabihin natin kay Pastor yan. Kung paano natin magagawa yan. Lalo na may mga bagong baptize sa simbahan natin. Si Resi, yan. Minsan, hindi pa sila nakapag-communion. No? Putwasin sa kapag. Yun nga lang, magiging malamig yan pag sa labas tayo ng putwashing. Pero kahit siguro mga tig 30 people, di ba? Magkaroon tayo ng communion putwashing every Sabbath. Iba-ibang grupo. Yung iba nga sa park, nakita ko kastana yan. Sa ibang churches, sa park sila nag-foot washing. Nung summer sana, maganda. No? Okay, meron pa tayong ibang katanungan dito sa pinag-aralan natin. Okay, kung wala na, it's time for our quiz. Okay.